We are now live. Magandang araw, magandang gabi at muli po narito kaming tatlo. Bagaman hindi natin nakikita ang picture o ang larawan ng kapatid na Henry, nandiyan lang siya sa kabila. Kapatid na Jeriel, ikay nasa Hawaii yata. Yes, tayo po'y magpupunta doon kaya nagka-practice na tayo. Okay. Bueno, ano Nakalipat na. tayong pang ilang episode na tayo ngayon, mga kapatid? Kaya tanongin natin, ayan na po, Ayun. 208. Ano naman ang itinatanong sa atin kaya ng ating mga kaibigang interesado sa pag-aaral na ganito? Right? Marami po kasing tatanong, pumipili tayo ng mga itinatanong nila kung ano magandang pag-usapan. Hintay-hintayin po natin si kapatid Henry kasi siya po yung ating operator ngayon. Naku, Ayun. Ayan na, lumabas isipin nyo, na. ayan, why does the INC, Iglesia ni Cristo Manalo, always bash or criticize the Catholic Church, its priest, and its teachings? Ayan na. Well, yun ang tanong sa atin, bakit nga daw ba yung kapatid na Ernie? Yan. Pero bago tayo sumagot, di mananalangin po muna tayo, tingin tayo ng patnubay sa ating amang si Yahweh. Aming Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo sa pamamagitan po ng pananalangin na may pasasalamat sa aming pananatiling may buhay at lakas, nananatiling maliwanag ang aming kaisipan, at salamat dinaragdagan mo araw-araw ang aming kaalaman. Hindi katulad dati na kami po ay namamalagi lamang sa mga aral na paikot-ikot na lang, na ito po, Panginoon, ay aming pinanaligang yun lang ang iyong itinuturo. Hindi pala yun ang katotohanan. Kulang ang mga naituro sa amin. Kaya tama lang ang aming ginagawa. Katulad ng mga Beryano, nakikinig sila at nagsasaliksik, nagbabasa ng iyong mga katotohanang nakasulat sa Biblia upang malaman namin ang mga katotohanang lihim at ito po ay hindi na ituro sa amin. Salamat sa Santong Espiritong patuloy mong sa amin iginagabay na siyang sa amin ay nagtuturo para dalhin kami sa katotohanan. Pakipatawad mo po ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala at naway palagi mo kaming samahan, Panginoon Diyos. Ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Good evening po sa inyong lahat. Good evening, kapatid na Good evening Erning, sa lahat. Okay, kapatid na eto. Henry. Mhm. Maaring itanong nila, bakit kayo ang sasagot niyan? Ha? Mhm. Bakit kayong sasagot niyan? Why does the INC of Manalo always bash or criticize the Catholic Church, its Eh, priest ba and its teaching? Oo. Ngayon, ang Bakit sagot bakit ko tayo diyan, mhm. bakit tayong sumasagot? Sapagkat Oo. ako'y dating ministro ng Iglesia ni Ayan. Cristo. Yan nga. Yun. Ah, Tayo nagbabash dati. Kaya nung mhm. tanungin, kaya lahat ng itatanong nyo tungkol sa iglesia, 100% ang sagot namin totoo. Totoo, Totoo yan. walang Totoo yan. Walang halo. pagsisinungaling yan. Oo. Walang pagsisinungaling yan. Okay? So, binabash talaga natin. Actually, meron ngang leksyon na nakatalaga dyan. 2 o 3 leksyon yata yan. Para Mm. lamang atakihin natin ang Iglesia Katolika. Di ba? Yan Bakit nga ba Katoliko lagi? Yan. Siguro dahil si kapatid na Felix Manalo, original na religion niya, Ayun. Catholicism. Di ba? So what does the INC of Manalo preach about the Catholic Church? Ang mga tanong nila. This Mm. information are all available in the INC Book of Fundamental Doctrine. Ayun, yung sinulat ni kapatid na Eranio Manalo, no, na pandoktrina, tawag natin yung pandoktrina o fundamental doctrine, pangunahing pananampalataya o paniniwala ng mga iglesia ni Cristo. Ngayon, dito tayo nag-aaral. Una, bago po tayo magpatuloy kapatid, sa mga iglesia ni Cristo, no, huwag kayong pikon. Kasi ang inyong paraan ng pagtuturo, sasabihin yung mali yung ibang reliyon, sasabihin yung tama kayo. Bumabanggit kayo ng iba't ibang reliyon. Ba't namin alam yan? Sabi nga ni kapatid na Erning, hindi kaming ministro dyan Gawa namin yan. Isipin mo, umabot ako hanggang 2016. Ha? 2016. From 1980, nung ako'y lumusong sa ministeryo, to 2016. Nagsimula akong madistino.
1982. So itinuturo ko na yan, 1982. Nung 1980 to 1981 to hanggang 1982, half of it, no? Sa school lang ako nagpi-preach. Pero 1982 to 2016, ano po, tinuturo ko yan sa publiko. Yan ang aral na dala-dala ko. Aral ng Iglesia ni Manalo o ng Iglesia ni Cristo na pag-aari ng mga Manalo. Ayan Alam yan eh. nyo ba? Alam nyo po ba Aha. na karamihan ng mga kapatid na dumadalo sa mga doktrina, alam nyo kung ano yung favorite nila na napapakinggan na leksyon? Anong leksyon niya, brother? Hindi ko alam yung lesson number, pero yung patungkol na sa Iglesia Katolika. Number 5 sa English, saka number 6. Yun. Lalo kung may bisita sila na Katoliko, Ay, naku. gustong-gusto nila yun kasi nako sasabihin ng mga ayan, mamumulat na ang isip mo. Oo. Bakit dapat maniwala sa iyo, kapatid na Henry? Paborito ko yun lesson 5. Ayun ang tinatawag. Yeah, si Ka Henry po, guro. Tsaka dalo ng dalo yan sa gawain. Ano katunayan? Aba nagkasama kami sa lokal ng Calgary. O, di ba, kapatid Henry? At talagang, Paborito ko yan basta yung binabash na yung Aha. Iglesia Katolika. Sabi ko, nako, ito yung paborito ko eh. Hindi ko masyadong gusto yung mga tungkol sa abuluyan, sa sa pamamahala. Ang favorite ko talaga, ako personally, pero alam ko yung iba ganun din eh. Pag makikita niyo sila alerto sila pag yung tinuturo na yung tungkol sa Katolisismo. Oo. Yung Oh, yan. pagtalikod, yung tinatawag natin na, ano nga ba tawag na sa English doon? Apostasy. Yeah. Oo, pagtalikod, apostasy Ito na yun. ngayon, ito yung tanong, bakit ba, ano ba yung tinuturo nila? Ito, i-move natin. Ayan na. Di ba? Yeah. Favorite natin yan, kahit ang haba niya, no? Ay, Apostasy. oo nga. Ano nga ba sa Apostatized Tagalog church. yan? Yung pagtalikod o tumalikod? Tumalikod na iglesia. Oo. Kaya daw hindi na tunay na iglesia yung Katolisismo. Kasi talikod na iglesia yan eh. Yan ang kanilang pananampalataya yan eh ng mga iglesia ni Cristo. Naging pananampalataya din natin yan eh, no? Yung pagtalikod. Pero unti-unting lumilinaw sa atin no, na ang pagtalikod ay hindi lang yung isang ang pagtalikod sa Diyos, brother yung hindi pagsunod sa kanyang utos eh. Basta hindi ka sumunod sa utos. Halimbawa, igalang mo ang magulang mo. Sinunod mo, hindi mo sinunod. Hindi po. O tumalikod ka doon sa aral na yon. O sinuportahan ka ng mga kamiyembro mo, hindi. Sinuportahan po. O sila lahat tumalikod doon sa aral na yon. Ang pagtalikod, may partikular na aral na tinatalikuran. Hindi naman yung tinalikuran ng Diyos eh. Ang tanong ko, ito kapatid na Henry, ito bang mga Katoliko hindi naniniwala sa Diyos? Naniniwala. So, hindi tumalikod sa Diyos, di ba? Kumbaga sa may aral silang hindi nila naintindihan, na tinalikuran sila, pero totoo, naniniwala sa Diyos. Hindi nila sasabing tinalikuran namin ng Diyos. Hindi. Kaya, merong pagtutuwid kapatid na Erning. Pinag-usapan natin yan noong araw, no? Ngayon. Mga nakaraan natin. Ano po ang ikatutuwid ng maling pagkakilala? Ano gagamitin? Di For salita ng correction. Diyos, Biblia. Ayun, Diba? Biblia. Ngayon, Kaya tayo ito po nag-aaral. yan eh. Kaya nila pinagdidiinan, maging tayo noong nagdodoktrina pa tayo sa Iglesia ni Cristo pa tayo noon, na mayroong pagtalikod, sapagkat kung walang pagtalikod, walang lilitaw na Iglesia ni Cristo. Yeah. Di ba? So, yun ang emphasis natin dun eh. Yeah. Walang Iglesia ni Cristo kung walang pagtalikod. Kaya idinidiin natin may pagtalikod, mayroong apostate church, yan ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, tumalikod yan, totally, completely ang wika, tumalikod yan, apostate church po yan. Kaya nagkaroon ng Iglesia ni Cristo. Restorasyon, yan ang Iglesia ni Cristo. Kaya kung walang apostasy, there is no Iglesia ni Cristo. Kaya idinidiin natin ang apostasy, nagkaroon ng pagtalikod para bigyang daan ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo. Yeah. Pero alam niyo po, karamihan ng mga, let's say, mga naimbitahan nating mga Katoliko, lalo na yung malalim ang kanilang pananampalataya sa pagiging Katoliko nila, pag narinig nila yung aral na yan, hindi naman yun yung
ay, iwan ko na tong Katolisismo. Hindi eh. Ang totoo, nagagalit sila eh. Galit sila. Galit sila na, teka, ano mo pinagbibintangan na nasa tumalikod na iglesia ko? Di ba? Mm. So, may mga naaakit na Katoliko nag-iglesia, pero kakaunti lang yun kumpara sa dami ng mga Katoliko eh. Ilang bilyon ba ang mga Katoliko sa buong mundo? Eh Yes. sa Pilipinas lang 80 million, approximately 80% sila, di ba? Yeah. Kumpara nyo sa bilang ng INC ni Manalo, nasa mga 2-3 million, 3% or less, ang laki ng diferensya talaga. Pero yun ang aking experience na pag sila nakapakinig noon na tumalikod yung kanilang relihiyon, ba? Hindi yun yung parang, okay, mag-iglesia na ako bukas ha. Hindi ganun Yes. eh. Hindi nyo na maimbitahan. Sinabi mo. Kaya daw Yeah. tumalikod sila sapagkat nagdagdag na mga aral katulad ng Trinity. Mhm. Isang Diyos may tatlong persona. Ano ho? Mhm. Isa pa, yung pagsamba at pagluhod sa mga rebulto at sa Yes. mga imahe at saka yung mga krus na sinasamba nila. Sa isa puntong yon ay talagang tumalikod sila sapagkat bawal ng Diyos ang sumamba sa iba eh. Siya lamang Mhm. ang Diyos na dapat nating sambahin. Maging ang Kristo nang siya po ay ah, sinasamba ang Ama lang ang sasambahin. Ang mga apostol gustong sambahin eh. Ang sabi, ang Diyos ang dapat sambahin. Ang anghel dapat ay sasambahin sana ni Juan eh. Nung nasa pulo ng Patmos, pero sabi ng anghel, ako'y katulad mo ring alipin. Sa makatwid, sa sentidong yon ay talagang may pagtalikod mo. Pero ang salita ng Diyos, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, mula nung unang panahon, alam natin na bago dumating ang panahon ng New Covenant, panahon ng ating Panginoong Yahushua, mayroong naunang panahon, panahon ng bayang Israel. At alam naman natin, ng panahon ng bayang Israel, tinuruan sila ng mga kautusan ng Panginoon Diyos. Yan nga po ang Torah, yang Tanak, no? Yang Torah, yang Ketubim, at saka Nebim. Yan ang bumubuo sa Tanak, yan ang Old Testament. Sa makatwid, merong standing law, may batas ang Diyos, may kautusan ang Diyos noon na umiiral, patuloy na umiiral. Hindi nawawala ang salita ng Diyos eh. Ang nawala lang po ay yung mga tao sapagkat naitaligod sila sa sentidong sila'y naturuan at sila naman naniwala sa aral na inimbento ng Iglesia Katolika sa ang totoo lang, katulad ng panahon ni Constantino. Harapin Mhm. natin ang totoo, di ho ba? Yeah. Pero ang salita ng Diyos ay hindi namamatay. Hindi tumalikod ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nananatili hanggang sa dumating ang panahon ng ating Panginoong Yahushua. Ang totoo, bago pa ang Kristo, mayroon pang mga nauna eh. Sino bang nag-pave ng way para sa pagdating ng Kristo? Hindi ba si Juan Bautista? O di ho ba? Sa makatwid, meron na silang batas na alam na nilang kautusan. Nang patayin yung mga apostol na mga Romano, at ang mga nanindigan ay na marami ang pinasunod sa kanilang hulihan ayon sa aklat ng Juan at maging sa aklat ng mga gawa, di ba? Marami ang mga nagsisunod sa kanila at sa kasamahan din ninyo, sa kasamahan din ng mga unang mga kasama doon sa Ecclesia o sa community of believers ng ating Panginoong Yahushua, mula rin sa loob, mga obispo pa, may mga tungkulin pa, ang siyang at mag-uumpisa ng pagtalikod. Marami silang pasusunurin sa kanilang hulihan at yung maninindigan naman ay kanilang papatayin. Kaya nagkaroon po ng kung tawagin natin ay inquisition. Di ba? Pero ang salita ng Diyos nananatili hanggang sa dumating ang 1914, itong panahon natin, kapatid na Jeriel. Pero ang Ecclesia ay nawala sa sentidong ang kanilang sinunod yung aral at utos na ng tao. Ngayon, Ngayon, hindi natin tinututulan, kapatid na Ernie. Mhm. Ito, gusto nating ipaalam sa mga tao na simula nung matalikod ang unang tagasunod ng ating Panginoong Yahushua Kristo, nung sila'y tumalikod doon sa aral na itinuro sa kanila, unti-unti na silang napalaot di ba? Unti-unti oo, silang napalaot Ngayon, ang pagbabalik niyan, para mabalik yan, may mga hula na ring sinabi doon sa Tanak o sa Lumang Tipan kung ano ang meron. magkakaroon ng kaganapan. Katulad nung malayong silangan. Hindi natin tinututulan yon. Meron talagang hula. Talagang may mga tumalikod. At may pagtalikod, hindi lamang sa isang iglap. Ang pagtalikod, kapatid na Ernie, at Gradual. kapatid na Henry, gradual yan Pero ang pagbabalik dyan, parang nabalian no?
gradual din. Kaya bago pa magsugo sa malayong silangan, sa mga wakas ng lupa, no? May sinugo na ang Diyos eh. Kasi may hula na yung mga anak niya ay makukuha ng Hilaga at saka ng Timugan. Alam na natin yon. Katoliko, Alam na natin Protestante yan. yun eh. Napag-aralan natin yan. Kaya, bakit? Yun ang tanong eh. Bakit laging ang inaatake lang? Hindi lang naman yun ang mga tumalikod, brother eh. Yung nasa Madami pa. Iglesia Katolik. Marami pang tumalikod eh. Maraming aral. Eto pa. Yung Iglesia ni Cristo na pinangungunahan ng mga manalo. Anong mga aral ng Diyos ang tinalikuran nyo? Sige. Sige, anong mga aral ng Diyos ang tinalikuran nyo? Ay di ba mayroon din? Ano ang isa? Ay di ba yung pag-ibig sa magulang? O, tinalikuran ng leader nyo, sinuportahan nyo. Ano pa? Talaan. Wala naman yun sa Biblia eh. Ang magtatala ang Diyos eh. Pero ang nagtatala, yung tagapamalang pangkalahatan ninyo. Sa bisa niya, matatala ka doon sa aklat ng buhay sa langit. Pagtalikod din yun. Pagtalikod din yun eh. Ano pa? Yung magkaisa kayo sa eleksyon. Utos ba ng Diyos yun? Hindi naman utos ng Diyos yun eh. So, hindi Pagtalikod din utos yun. ng Diyos. Pagtalikod din sa kalooban ng Diyos yun. Sapagkat ang pagkakaisa, maliwanag, isang Ama, isang Panginoon, isang Espiritu, isang bautismo, isang pag-asa. Diyan tayo magkakaisa. Hindi yung isa iboboto. Wala nun. Okay? Kaya kita nyo kung saan kayo nasusuot ngayon sa politiko na kayo. Pumapasok na kayo doon. So mga pagtalikod sa Diyos yan eh. Ano katunayan? Sabi po ng Biblia, kapatid na yan, maliwanag, di ba? Na hindi dapat maglingkod sa dalawang Panginoon. nangyayari na sa inyo yun eh. Masakit tanggapin. Alam nyo, minsan kasi kapatid na yan, ang pinakamasakit tanggapin, yung sasabihin mo na sa tao at pinangalandakan mo to the top of your lungs. Ito lang ang tama. Kami lang ang ligtas. Ito lang ang totoo. Pagkatapos may makikita kang maling doktrina. Tatanggap mo ba yun? Hindi. So, ipakikipagpatayan mo na, hindi mo matatanggap yan. Malimit nilang basahin ang Mateo 15:9 na ang pagsamba nila ay walang kabuluhan na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang aral at utos ng mga tao. Yeah. Sa makatuwid, itinuturo natin noon yan. Anong ilan sa mga aral at utos ng tao? Pagsamba sa mga ribulto, imahin, pag-aantanda, bla 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 bla. Okay. Ngayon, yan bang talaan na yan na pinagpipilitan ninyo? Yan ba aral ng Diyos? Hindi rin. Sa makatuwid, kung paanong inaatake ninyo ang ibang relihiyon sapagkat ang itinuturo nila ay balabag sa Biblia at wala sa Biblia, kayo din, INC ni Manalo, ay nagtuturo din ng mga aral na wala sa Biblia. Yes. Ba't ka turo ng turo sa iba? Alam mo, pag nagtuturo ka, isang hintuturo, nakaturo sa ibang maliraw, mga huwad daw sila, peke raw sila. Yung tatlo, saan nakaturo, kanino nakaturo yun? Sa sarili mo. Di ba? Neutral lang yung hinlalaki. Alam niyo po ang pinagtataka natin bakit meron silang special or at least parang specific na leksyon para atakihin ang Iglesia Katolika o maging ang Protestante, pero wala silang leksyon na numero bilang ganto na tungkol naman sa Islam wala sila noon, Brad. o sa mga Budista Wala rin. o sa Wala mga rin. tinatawag nating Kahudyuhan. Wala. Wala rin. Ang malaking atake nila is yung Iglesia Katolika kasi marami silang Madami. parang isang pwedeng pagbasihan, pero eto pa yung isa, tingnan niyo po, Yeah. According to the INC of Manalo, the Catholic Church is preaching the doctrines of the demons. Nako, ito isa sa mga paborito ko. Pag binabasa na to, nako, sabi ko na naman, sapul na naman kayo rito, mga Katoliko. Lalo na pag yung alam niyo yung mahal na araw. Yeah. Tapos yung mga pari nila hindi nag-aasawa, tapos hindi natin pinapansin, teka, di ba bawal din sa mga nagmamanggagawa yung mag-asawa bago sila ordinahan? Kasi ganito yan kapatid ni Henry. Sabi nga ang Katoliko, sabi, priests are not supposed to marry after their ordination. Yung Iglesia ni Cristo, you cannot be married before your ordination. So, before yung sa Iglesia, pero ang mga pare na Katoliko, kapatid na Ernie, kahit na naordinahan sila, tinitiwalag ba sila sa Iglesia kapag sa Iglesia Katolika pag nag-asawa na yung pare?
Aba, oo, tinitiwalag nila yun, di ba? Inaalis sa pagkapare. Oo, inaalis sa pagpapari. Pero hindi tinitiwalag sa pagiging Katoliko. Wala Di naman ba? kasing Oh, pagtitiwalag sa Katoliko eh. meron din silang pagtitiwalag kapatid na Erning. Ayon sa Meron ba? kanila, no? Meron din silang excommunication eh. Excommunication. Ah, Excommunication, meron din pero sila niyan eh. oo, yung excommunication nila hindi katulad ng excommunication ng INC ni Manalo Itatakwil mo na, 'di ba? na Yung talagang itatakwil mo. Oo. hindi na pwedeng pumasok sa simbahan nila. Yan Hindi na pwede. Oo, ibang klase 'yon, So, napaka-extreme. itong sinasabi niya ng Iglesia ni Manalo, no, Iglesia ni Cristo na kay Manalo, ang sinasabi niya diyan na yung doktrina daw ng demonyo, talagang may doktrina ng demonyo na ipagbabawal ang pagkain ng karne. Di ba? Mhm. Ngayon, yung mga bagay na yan, kasi take out of context Ipinagbawal ba yung pagkain ng karne? Aba Anong hindi. tanong? Pinagbawal ba ng Katoliko yan? Merong araw na bawal. Oo, Di ba? pero Merong pwede silang araw. kumain. Pero pwede silang kumain ng karne. Hindi bahagi ng doktrina nila, bawal ang karne. Kasi pag sinabi mong abstain to eat meat, bawal talaga. Ito Ako tanong. mismo ang makakapagpatotoo Sige. na araw ng Biyernes Santo, Mm-mm. sapagkat ako'y nag-ano din nag-altar boy din ako umakyat ako sa kumbento. Mga Mm. pare, siyempre kakilala ko na. Aba, ang kumakain silang karne. Kaya yung mga sinasabi natin, nadidinig natin, "Do what I say and do not do what I do." Mm. Aplikable sa kanila. Eh, Kumakain sila ng karne. Pero Oh, kumakain. pero pero alam nyo, tama kayo dun sa inyong observation na nakita ko wala namang mismo, sinabi parang sa Biblia na na merong specific na time o araw o panahon Mm. na sinabi lang ah huwag kakain ng karne at huwag mag-aasawa. 'Di ba 'yun yung parang tinatawag nila na yun daw doctrines of the demon. Ngayon sa Mm. pagtuturo naman ng ayon si Manalo, nagkaroon bigla ng pinagbabawal sa pagkain ng karne sa mga panahong kanyang dineclare na bawal kumain ng karne. Yung patungkol yun sa may tinatawag na Holy Week or yung Kwaresma, di ba? Eh, yung pinaka-root ng yung aral na yan wala namang sinabi na pinagbabawal kumain ng karne sa isang parang tinatawag na ano, di ba? Yung certain days of the year. Yeah. Parang dinagdagan na lang no, na para Kasi sa para Katolik. tumama sa gusto nila. Yeah. Tama. Paano yung ano, di dapat sabihan nila yung mga vegetarian tsaka vegan, oy, Mhm. sinusunod nyo yung aral ng demonyo ba? Hindi kayo kumakain ng karne. Yeah. Ay, Ang hindi, nakasulat sa mali Biblia pala ako ron. maliwanag Sorry. eh. Sorry. Hindi, ang nakasulat diyan maliwanag. Ano yung sinasabi mo? Di ba sabi yung mga vegan at tsaka yung mga vegetarian, hindi sila kumakain ng karne. Mm. O di nag-a-abstain sila sa pagkain ng karne. Yeah. Eh di, Pero ano? parang sinunod din nila yung tinatawag dito na aral ng mga demonyo. Mm. Sila 24/7, 365 days a year, hindi sila kumakain ng karne. Mhm. So ano ibig sabihin nun? Di dapat sasabihin ng INC, oy kayong mga vegetarian, vegan ito sinusunod nyo yung pag-abstain sa pagkain ng karne. Ba't di na sinasabi yun? ano ang kahulugan niyang Mateo na yan? Ito'y babala ni Apostol Pablo laban sa mga maling guro sa mga huling panahon na magtuturo ng kung tawagin natin ay asceticism. Ano yung asceticism? Sobrang pagpipigil sa sarili. Ito'y itinuturing na masama sa katawan at maging sa ating pag-iisip. Hindi sinasabi ni Pablo na bawal ang karne o pag-aasawa. Sa kabaligtaran, pinagtitibay niya ng mga ito'y mabuti dahil nilikha ng Diyos ang lahat para tanggapin ng mga tao na may pasasalamat. Nakasulat sa Biblia po yan. Ang tunay na tagasunod ng Kristo ay hindi dapat magpataw ng ganitong uri ng pagbabawal bilang doktrina. Di ba? Yan ang mga pananaw ng mga Bible scholars. Bakit madalas itong Oo. ginagamit sa debate ng mga Iglesia ni Cristo? Sa konteksto ng pag-uusap natin tungkol sa Iglesia ni Cristo ni Manalo at Katolisismo, ang INC ay madalas gumamit ng talatang ito upang kritikahin ang Katolisismo, partikular ang celibacy ng mga pare at madre. Hindi sila nag-aasawa.
at ang pag-aayuno o abstensya sa karne sa mga araw ng Kwaresma o Biyernes. Sinasabi nila ito ay doctrine ng demonyo na binanggit ni Pablo. Ito, ang celibacy po ay disiplina, kaugalian. Hindi doktrina. Hindi doktrina na bawal ang pag-aasawa para sa lahat. Si Pablo mismo ay nanatiling walang asawa at pinuri ito ito sa unang Korinto kapitulo 7 bilang mabuti para sa ilang ministeryo. Hindi ito pinag-uutos sa lahat ng mananampalataya. Mayroon ng ilang inuutusan. Hindi parang sa iglesia ni Cristo din pag magmiministro ka, manggagawa ka pa lang, bawal na mag-asawa. Kayo lang ang pinagbawalan. Pero the rest na mga believers ninyo natin diyan dati ay talagang pinapayang mag-asawa. Ang iba nga, sobra pa sa isa yung asawa eh. Tuloy natin ang pagbabasa nito. Ito pa. Sige. Ang abstinence sa karne ay pansamantalang disiplina para sa pag-aayuno at pagsisisi para ka nagpa-fasting. Hindi permanenteng pagbabawal sa lahat ng pagkain. Katulad ng sinasabi sa talata. Ang konteksto ni Pablo ay laban sa mga extremist. Yung mga ekstremo, yung sobrang aral na itinuturing na masama ang kasal o pagkain sa pagkalahatan. Hindi sa voluntary na disiplina. Ibig lang sabihin, yun ay disiplina para din sa ikabubuti ng katawan ng tao. May panahon, di ka dapat kumain ng karne. Halimbawa, katulad maging sa atin, kung may sakit ka sa kidney, bawal ang masyadong karne. Ang ibig bang Alam nyo, sabihin ng kapatid aral ng Erling, demonyo yun? kung titignan natin sa nakasulat sa Biblia, meron akong babasahin at i-share. Basahin natin to. I-share ko muna to, ayan. Nakikita niyo yung share natin, Naka-highlight na kulay asul yan. Ayan. Maliwanag. But you should not criticize others for eating or for not eating. Tira kayo ng tira eh. Nakasulat na sa Criticize kayo ng ng criticize eh. Hindi nyo naman naiintindihan yung ano nila. Si Apostol Pedro nga nung meron ng bumababa, nagugutom. Sige, magpatay ka, kumain ka. Ay, hindi ako kumakain yung, yung marumi. O ano sagot sa kanya nung tinig sa langit? Yung tininis ng Diyos, huwag mo lang ipalalagay na marumi. Kasi nung araw, meron ding karne na ipinabawal ng Diyos eh. Meron din. Oo. Basahin niyo sa aklat ng Levitico. Yeah. Pero yung Iglesia ni Cristo kasi para makapanundot. Kaya nga, bully Hindi, kasi. ganito yan eh. Oh. Kaya hindi naman nila atakihin yung 100 lang ang miyembro. Ang atakihin nila yung malaking malaking porsyentong makukuha nila. Sino bang mas marami sa bilang? Di ba Katoliko? Yeah. Kaya lang Yeah. ba't hindi nila binibira ang mga Islam, ang Muslim? Una, takot sila sa Muslim, sa totoo lang. Nung ako'y nakadestino sa Upper Bikutan, meron dong mga isang kadiwat magnobya, napunta roon, napadpad doon sa bandang ibaba. Nandoon yung Islam, yung Muslim, hindi na sila makawala. Ang ginawa namin, tumawag kami ng tulong, nakipag-ugnay kami sa barangay, natulungan kami na nakuha namin ng safe yung dalawang kapatid natin noon sa iglesia. Lalaki at babae. Bakit ganyan, Yung Muslim, yung Iglesia ni Cristo, yung Katoliko, at iba't iba pa, wala na kayong ginawa kundi magsiraan kayo sa isa't isa. Si Apostol Pablo nga, maliwanag ang pagkakasabi niya. Ako, kahit anong layo ninyo sa pagtuturo tungkol sa Kristo, masaya ako. Di ba? So, Nagagalak yun ang dapat, nagagalak ako kasi sa anumang paraan, naituturo ang Kristo, na ipangangaral ang Kristo. Alam nyo, kasi nga, bakit nga ba, yung sabi nyo nga, bakit nga ba lagi nilang punteriya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay ang Iglesia Katolika? Katulad ngayon, nagbabangayan na naman sila. Di ba? Pag tignan mo sa social media, yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, di ba? At saka yung Iglesia Katolika na mga Katoliko, nagbabangayan eh. Sasabihin ng isa, sa inyo kasi, kayo mga Iglesia ni Cristo, sabi ng Katoliko, kayo sa inyo, anghel si Manalo, samantalang tao lang ang Kristo. Hindi nagkakaintindihan, nagbabangayan. Una, ano ba paniniwala ng Iglesia ni Cristo tungkol sa pagiging anghel ni kapatid na Felix Manalo? Mali doon sa pagkaintindi ng mga Katoliko. So yung mga nagsasabi niyan, wala sa isip nyo yung isip ng mga Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito naman,
O ito namang mga Iglesia ni Cristo na binabangayan yung Katoliko, hindi rin yun ang nasa isip nila. Wala din yun sa kanilang pananampalataya. Yan, katulad ng bawal kumain ng karne pag mahal na araw. Bawal pinagbabawal mag-asawa mga pare pagkatapos na sila ma-ordinan. Hindi nyo naintindihan. Disiplina yon para sa kanila. Pero sa inyo, ginawa nyo doktrina. Oo, Pero sabi ng doctrine. Katoliko, hindi ito doktrina, ito disiplina. O di ba sa inyo, Mm-mm. meron din disiplina? Bawal din, ayon sa disiplina ng ministry o Bachelor of Evangelical Ministry. Hindi ka muna dapat mag-asawa. Di ba? Yan ay discipline sa iyo para matapos mo yung pag-aaral mo. Aral Ba't ba ng kayo, demonyo yon? pero ba't kayo nagbabangayan? Pareho kasi kayo, kumbaga sa ano, pareho kayo sintunado, kumakanta kayo ng parehong sintunado. Di ba? Kaya masakit sa tenga ninyo yung isa't isa. Kasi hindi Yan nyo ang muna inuunawa. yan ang problema ng after lang sa membership, 'di ba? Yan. Gusto nagpaparami lang ng tao, Ba, hindi gano'n ho. Kailangan magparami tayo ng mga tunay na mananampalataya, yung tagasunod Yan. ng Kristo. Kaya sa tunay na eklesiya, walang membership. Ang sabi ng Yan. Kristo doon sa kapitulo 16:24 ng Mateo, kung di ako nagkakamali, kung gusto mong ika'y sumunod sa akin, itanggi mo sarili mo, pasanin mo ang iyong krus, sumunod ka sa akin. Hindi niya sinabi, gusto mong sumunod sa akin, gusto mong maging alagad kita, magmiyembro ka ng religious organization. Hindi gano'n eh. Ang sabi, sumunod kayo sa akin. Kaya ang tinig na ating susundin, tinig ng Kristo. Paano natin malalamang tinig ng Kristo po yun? Magbasa tayo. Paano natin malalaman kung hindi tayo magbabasa? Nakikinig po lang naman kami dun sa mga hindi sapat yon, sapagkat gaya ng ating napag-aralan na nasa nakaraan, meron pong mga nangangaral na magturo ay I said Jesus. Ano ibig sabihin? Yung kanilang naratibo ang naituturo pagkatapos magbasa ng Biblia. O marami ang ganyan. Diyan sa iglesia ni Cristo ng Manalo, family, marami ang ganyan. Katulad nga ng kasi, ating malimit na itanong sa Yan. kanila. Pero Talaan na yan. sasabihin natin si Ka Henry. Okay, Ka Henry. Sige, Henry. bakit po kasi no, tama po yung sinabi niyo. Bakit kasi ang strategy para makapag-akit siraan yung kabilang relihiyon? Yun, Yeah. tama Yeah. yun. Bakit Oo. hindi na lang ituro? Bakit nung panahon ba ng mga apostol, panahon ng Panginoong Yosua, sasabihin ba alam niya yung relihiyon ng Judaismo? Nako, ganyan, ganto, ganyan. Ito yung mga kasiraan niya. Wala namang ganun eh. Kung sabagay meron din silang mga puna na kayong mga Saduseyo at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw kayo, sabi ng O, Kristo at Yeah, mga yeah. tama, apostol. pero particular sila doon sa mga tagapagturo. Pero yung relihiyon mismo, ng relihiyon ng kanilang mga ninuno, hindi nila sinisiraan, hindi nila sinasabi na, oy, alam niyo ba yan, yung relihiyon ng Judaismo, ano yan, ayan ay tumalikod, etc., etc. Wala mang ganun eh. Hindi, binabago. Kumbaga sa ano, ito yung utos dati. Pero ito na yung utos ngayon. Yan ang ginagawa ng panahon na ng Kristo at ng mga apostol. Na yung kautusan ni Moises, ang sabi nga ng Kristo, hindi ako pumunta dito para sirain ang kautusan ni Moises. Kaya ako pumunta dito para nga isagawa ko Sundin. yan eh. Para Eh, sundin ko yan eh. Kapatid na Jeriel, paano niya nasabi ng Kristo yon na hindi niya sisirain? 'Di ba ang sabi, remember the day of Sabbath, yung araw ng Kaya, Sabbath. sabi doon sa 10 utos eh, Oo. remember the Sabbath. Anong katunayan hindi sinira ng Kristo yon? Hindi sinira ng Kristo. Sabi ng Kristo, ako ang Lord of Sabbath. Ano? Ayun. Remember, ako yung Sabbath nyo. Oo. Remember me. O Paano paano ko? mare-remember? Edi kumain kayo at uminom, yung Ayun. katawan ko at dugo ko, ganun kayo mag-aalala. Yun ang Sabbath sa Yun. panahon natin. That's how we remember Sabbath. Kasi ang nire-remember na natin, yung Sabbath natin. Sino yung Sabbath natin? Ang Kristo na. Kristo ang Sabbath natin. Kaya tuwing tayo kakain at iinom, kakain ng Lord tinapay, Supper. Lord Supper, inaalala natin ang Kristo. Inaalala natin ang Sabat. Yun ang ibig sabihin noon. Di ba? Pero hindi na yung katulad ng Sabat na paraan ng mga Israelita na hindi ka kakain, di ba? Hindi ka iinom. Hindi ka magluluto. Hindi ka magluluto. Wala kang Hindi bawal gagawin. ang pausok. Wala Bawal kang manguha ng punong mga kahoy para panggatong. Wala kang gagawin. May kapistahan. Ito pa yung Hindi na yun. isa pa nilang atake sa Iglesia Katolika. Ito, paborito din natin to nun eh.
Pag Ano ito'y yun? sinasabi na, no? Sabi, according to the INC of Manalo, the Catholic Church is likened to a harlot. Nako, Nako. pangit na salita yan. Harlot that Oo. sits on On many men. waters, meaning universal. Di ba Yeah. yung word na Katolika, ang ibig sabihin nun is universal. Tama? Correct. Oho. Oo. Mhm. Kaya Eh, ito, sinasabi nila, mayroong talata, di ba, yun daw tumalikod, yung Babylonia ba tawag doon, daw Oo. oo. upo raw sa maraming tubig na parang, eto nga yung word, harlot, ano? Pangit sa yung salitang isa pang meaning nito. Ano ba to? Parang Prostitute, prostitute, Babaeng ano? prostitute. mapag-apid. Mm. Prostitute. So, sasabihin nila, ano to ito yung Iglesia Katolika. Bakit? Kasi nakaupo siya sa maraming bansa, salita, wika. Mhm. Yun ang Oh, sinisimbolo ng tubig. oo. Tapos ngayon, makikita nyo naman sa kanilang website, we Laganap na are raw yung now, iglesia. we are now in 168 countries and nationalities and territories. Mhm. Kaya nga Lumaganap. sabi Di nila, yung leader universal nila, din. oo, world leader Universal na din. rin. Sabi nga Kasi salita ng tapos di ba? Kasi dapat mag-isip munang Hindi, mabuti nakita ko lang sa. bago bago magsabi, bago magsalita. Mhm. Bago Dapat magsalita, pag-isipan muna. Kasi nga, wala namang maidudulot na mabuti yan. Katulad yan, ginagawa nyo ngayon. Sasabihin nyo, gusto nyo ng peace, gusto nyo magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto nyo. Pero hindi magiging magkaisa kasi wala kayo sa gitna, nandun kayo sa isang side. Diba? Kailangan, kung gusto nyo magkaisa, nandun kayo sa gitna. Okay? Gumigitna kayo doon sa dalawang nag-uumpugan. Gumitna kayo ron. Doon. Siguro baka sakaling makatulong doon sa sinasabi niyong pagkakita. Pero sabi nga dito sa mundong ito, hindi nyo magagawa pa yan. Di ba? Ang makakagawa niyan ang Kristo doon sa kanyang millennial kingdom. Huwag nyo nang tangkain muna yan, mga iglesia ni Chairman. Huwag na kayo magtatangka ng kung ano-ano pa. Ang ituro ninyo, yung ipinatuturo ng Diyos, yung tama. Okay? Yung tama. Hindi yung, sabi nga ni kapatid na Erin kanina, binabasa nyo nga Biblia, pero I suggest this way naman. Yung minsong mensahe ng Biblia, hindi yun ang nakararating sa tao. Yung mensaheng gustong iparating ng leader ninyo, yun ang nakakarating. Tingnan nyo yan. Balita namin kasi marami pong nagtatawagan sa atin, kapatid namin, sa linggo daw, Yeah. may rally sila At saka, merong sinasabi sa kanila, may tagubilin sa kanila. Ano po yung tagubilin sa kanila na nakarating sa atin, kapatid na Henry? Yan, alamin natin. Meron daw malaking rally sa linggo. Oo. Matindi yan. Sana ano sila. Meron malaking rally, pero meron tagubilin Di ba? May tagubilin sa mga pupunta doon sa rally. Ano raw yung tagubilin doon sa pupunta sa rally? Yan. Ano nga ba yung tagubilin sa pupunta sa rally, kapatid na Henry? Na nababali-balita natin, no? Bali-balita pa lang naman to na wag daw magsasabi at magsasabi na sila ay miyembro ng INC at wag magsusuot ng mga ikakikilala. Paano yun Alam na ng buong sambayan ng Pilipino, magrarally kayo tapos sasabihin nyo. Yan sabi nga sa social media. Pero yung iba kasi na mga nagsasabi niya, mga miyembro na pumupunta ewan natin, sabi natin, wala naman tayong tinitingnan. Ano katunayang member ka ng iglesia? Pero yung mga sumusulat, yan ang sinasabi. At yung mga kakilala nating nakatala, nagsasalita din, di ba? Na yun ang tagubilin. Baka naman nagkarindigan lang, di ba? At Pero ito saka, lang. isa pa, mayroon tayong nababasa doon na mga naghahamon sila, no? Subukan nyo ang wika. Ha? Parang ang katumbas niyan ay ginigising ninyo ang natutulog na higante. Ba, Hindi. higante? Teka. Kapatid na Ernie, saan mo nabasa yan? Nabasa ko yan, Brad, sa Facebook, Ay, sa gano'n. YouTube. Higante, ha? Higante. Higante. Oo. Teka muna. Paano naging higante yung naging yung 1 point something percent ng kabuuan ng populasyon? Paano naging higante yun? Baka Yun ang una nung higante. Baka natutulog na duwende. Ibig lang sabihin, no, nagtatawanan na tayo, nagbibiruan na tayo. Ang pagturing kasi nila sa kanila,
malaki na sila eh. Mhm. Dahil sa kakatwiran nila, marami nga kayo sa bilang, hindi naman kayo nagkakaisa. Kami kahit konti kami sa bilang, nagkakaisa kami. At Yun ang kumot akala niyo. nagkakaisa kami, malakas kami. At kami ang wika ay we are one, we are one. Dati nakasulat doon, we are one with EBM. Ngayon, we are one na lang. Inalis na yung Mm. EBM. Hindi, ito lang yan eh. Sabi nga, Oh, wala pa yung, sabi nga nung ibang mga commentator o tawag niya vlogger, ano? oo. Subukan ninyo. Tingnan natin kung talagang malakas kayo. Hinahamon na kayo eh. Nung O ibang hinahamon. mga vlogger eh. Kasi nga, nakikipagbangayan kayo eh. Di ba? Hindi kayo dapat makipagbangayan. Sabi nga eh, kapag ginawa ka ng masama, ano utos? Kailangan ikaw ay huwag kang gaganti ng masama. Gawan mo ng mabuti, di ba? Sa mga katwid, hindi dapat nakikipagbangayan. Hindi, ganun talaga ang pagiging kay Yahusha. Ang pagiging kay Yahusha, kaya nga yun ang gagantimpalaan, nagtiis eh. Nagtiis yun eh. Ano itinitiis niya? Tinitiis niya yung mga pang-uusig. Tinitiis. Hindi. Noon pa yan. Ngayon, hindi na kami pwedeng usigin. Aba, ganun ba yun? Ngayon, hindi kaya kapatid na Jeriel dahil sa parang may kulay politika o nakinabang sa nakaraang administrasyon? Sapagkat sa nakaraang administrasyon, ang alam ko ay ginawa siyang envoy ba siya? Envoy ng Yeah. Isa OFW pa eh. yun. Yeah, Hindi enjoy. naman siya, hindi naman ibinigay sa kanya ang tungkulin ngayon yan sa panahon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yeah. Ah, at saka hindi natin alam kung anong meron diyan eh. Baka hindi lang ang sabi, kailangan ng wika tayo kumilos na sapagkat ang nakataya rito ang wika ay ang kapakanan ng buong bansang Israel, bansang Pilipinas. Hindi. Alam mo, sabi nga eh, matagal na yan ganyan ang Oh, Pilipinas. Kayong ba, kaya niyong baguhin yan? Hindi niyo kayang baguhin yan. Actually, yung mga ibinoto ng iglesia, yun ngayon ang mga nakakulong eh. Di oo, ba? oo, oo. Yan ang binoto niyo eh. Yun ang mga nakakulong eh. Oh, bakit? Tapos sasabihin pa nung isang ministro nila, dapat daw eh. Sabi mo ministro ka. Ang pinag-aralan mo, batas ng Diyos, Biblia. Hindi na ba? Pagkatapos, babanat ka doon sa international law. Yung international law, sasagasaan mo yung dapat daw sa korte sa Pilipinas. Dapat daw nililitis ang mga Pilipino. Intindihin mo muna mabuti yung sinasabi mo. Okay? Una, hindi naman bansa yung International Court, Criminal Court. Hindi bansa yun. Yun ay samahan ng mga bansa na nakipagkaisa doon sa tinatawag na Rome Statute. Okay? Tama. Na yung Rome Statute, kapag hindi kaya na dahil sa sobrang talamak nga ang korupsyon doon sa bansa, walang mapagreklamuhan yung mga doon dinadala sa kanila para magkaroon ng hustisya. Hustisya. Ganun yun. Ngayon, itong ministro na si Sabala, no? Bigla na lang umatake dyan. Galit pa eh, galit. Galit na galit pa. Intindihin mo munang mabuti yung batas. Yung international law. Yung, halimbawa, meron dyan, nagkasala dito. May extradition treaty, di ba? Meron. Ilan yung mga galing dito, Pilipino, nagtago dyan, ibinalik dito para lutisin dito. Pero Pilipino sila. Kailangan yun eh. Di ba? Kasi maraming gumagawa ng kalokohan dito, lalo na mga religious leader eh. O ano-ano yung mga religious, yung katulad yan, dito, nababalita natin, si Kibuloy. O gustong i-extradite daw ng United States. Yeah. Sasabihin mo ba, hindi pwede, Pilipino yan eh. Meron tayong treaty. Meron tayong extradition treaty with the United States. Correct. At ang Philippines din, merong extradition treaty with America, with the United States. Ang Amerika, may extradition treaty with the Philippines. Palitan yan eh. Alam mo, dito ka nagkasala. Ano yung mga kasalanan niya? Kasi marami dito, mga religious leader, ang kasalanan, maaaring hindi pagpatay, Hindi pagpatay, hindi naman murder. Pero, yung tinatawag nating yan eh, yung dalawa kasi yung isang offense eh, yung demeanor, misdemeanor, at saka ano po yung isa, kapatid na Ernie? Yung criminal. Meron tawag doon yung pang-federal, tawag doon? Yung maliit lang, misdemeanor lang yun. Tapos yung isa naman sa korte, ano matawag nila ron? Sa korte. Yung mas Grand theft?
Hindi, yung mas matindi, misdemeanor yung mababa, tapos yung mas mataas, kaya nawawala sa isip ko dahil hindi naman ako hindi ako taga Napag-usapan na natin yan, eh. yeah, hindi ako taga-korte, pero si Ka Erling, ewan ko siguro baka maalala niya, 'di ba? Oh, ano Ibig lang sabihin po, may yung criminal case, may mm, mga criminal case at saka yung mga mm, misdemeanor. yeah, Yung 'pag sinabing misdemeanor po, magagaang kaso. Pero yeah. pagka ika'y pumatay, criminal case po yun, haharap ka dun sa jury, sa mga jurors, hanggang sa may mga hearing, retrial, Ayun, re-hearing. felony, Oo, 'yun. felony, Yan, tama. ayan, lumilitaw din ano. So, merong misdemeanor, merong felony. Alam niyo yung ibang mga preachers ano, katulad nung isang ministro na napunta do sa New York, ha? Mm. Pag napatunayan niyo hindi misdemeanor yung brother, yung hindi yung ginawa nung ministro na yun do sa New York. Ewan ko kung ano na nangyari dun, 'di ba? Yeah. Yung hinuli siya dahil sa internet, kung ano-ano ginagawa niya do sa internet. Maaaring maging felony yun. Ngayon, kung ikaw ay magta-transport ng milyon-milyong pera, ha, cash from point A to point B, maaaring hindi ka nahuli. Pero pag nahuli ka, may dala-dala kang cash dito, more than $10,000, sabi, felony yun. Felony yan, felony. One count yun ng money laundering. O Mm. kung 30,000 yun, edi 3 counts na. 50,000, edi 5 counts na. Yan po yung mga batas. No? Kaya, merong mga naririto sa Amerika, gumawa ng krimen dito, umuwi sa Pilipinas. Huwag mo sabihin na hindi sila pwedeng litisin dito dahil Pilipino sila. No, Hindi hindi. kaya gano'n kaalab magsalita si Sabala sapagkat mayroong nag-utos sa kanya na 'yan Meron ang siyempre gawin mo. yan. Hindi naman magsasalita, ikaw ba Brad, ministro tayo dati diyan, di ba? Oo. Magsasalita ka ba na sa sarili mo diyan? Di binatukan ka diyan. Di ba? Basahin natin Papatukan ang ka diyan. kasunod. Eto, Mm. according to the INC of Manalo, the Catholics possess the mark on the right hand and forehead, which is the mark of those who will perish in hell. Yan ang tinutukoy nila diyan, yung sign of the Tanda. cross, oo. Yeah, yeah. Ngayon kung una, yang talatang ginagamit nila diyan yung kapitulo 13 ng Apokalipsis, na yan po ay magaganap pa lang pagdating ng, ng Great Tribulation. Oo, Na ang Antikristo. magbibigay po ng tandang yan, yung Antikristo. Mm. Sa unang Juan kapitulo 2, ang sabi doon, marami ng Antikristo ngayon sa mundo. Pero mayroong huling Antikristo. Na yan pong huling Antikristo, yan ang tinutukoy sa kapitulo 13 ng Revelation o ng pahayag. Na yan po ang magbibigay ng tanda sa kanang kamay at noo. At mayroong ang hindi tatanggap ng tandang yon at sasamba dun sa kanyang larawan ay hindi makakapag-buy and sell. Di ho ba? Sa makatwid, ang tinutukoy naman diyan ng INCM na itinuturo natin sa Pandoktrina 5 at 6, Mm. kapatid na Jeriel, yan daw ang sign of the cross. Pagka nag-aantanda ka, mag-umpisa ka, kahit kaliwete ka, kaning kamay ang gagamitin mo, mag-umpisa sa noo. Ah, kaya tama ang wika yan, no? Right hand at saka forehead. Paano yung Teka balikat? muna, ako Katoliko ako dati eh. Akala ko ba bawal ang magdagdag at magbawas? Ang tamang pagsa-sign of the cross ay ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak sa dibdib at ng Espiritu sa kaliwa na shoulder, na Mm. balikat. At Espiritu sa kaliwang balikat yon. Santo sa kanan. Pagkatapos, Amen, dito sa gitna. Kaya in Mm. the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Kaya Mhm. kanila lang parang pinag-aakma-akma lang nila eh. Kaya Samantalang ito pinagdugtong-dugtong, po, oo, pinagdudugtong-dugtong lang para palabasin na yan ang mga Katoliko. Mhm. Dinadagdagan nila o binabawasan eh. Dapat po ay huwag magdagdag kahit konti o isang letra o koma o tuldok. Yan ang itinuturo natin sapagkat ang magdaragdag, daragdagan ng salot. Ang magbabawas, aalisin naman ang bahagi mo sa punong kahoy Yeah, ng buhay. Di ho ba? Ngayon, yeah. dito, ang sign of the cross po ay ito, in the name of the Father, kanang kamay, sa noo, una. Tapos sa dibdib, ba't wala yung dibdib diyan? Bakit kaliwang balikat? Wala ang kaliwang balikat yan.
Kanang balikat, ba't wala ang kanang balikat diyan? Mhm. Dinagdagan lang para palabasin yan ng Katoliko. Yeah. Tayo nagsasabi lang po ng totoo sapagkat ako'y hindi niyo puwedeng ika nga ay iligaw, dati akong Katoliko, ang dami kong alam sa Katoliko. Oh, Mhm. kaya yan po ay kanila lang na pinag-aakma-akma para palabasin na yan ang mga Katoliko. At Mhm. kaya nga ako naakit sa Iglesia ni Cristo, mukhang totoo Iglesia ni Cristo. Yeah. Kasi nga Tamang-tama po. ano nga, ang galing nilang magtahi-tahi, 'di Ayun ba? ang galing nila Ayun, dun, eh. Oh, pinagtahi-tahi yung doktrina. Ngayon, manipulated verses ang tapos ginagamit sasabihin nila. sa'yo, katulad din ngayon, yung No, mga nandiyan sa social media, maraming tahi-tahi diyan, 'di ba? oo, Hindi naman marami. hindi mo alam kung ano na totoo diyan, Lalo na ngayon may AI. Naku, di lalo na. Kaya dapat ang tao, gamitin niyo yung common sense, magbasa kayo ng Biblia, iba't iba't salin ng Biblia. Ngayon eto pa, nagdadrama yung kanilang yung ewan ko kung mapakita na natin ngayon yun, yung Sige nga. sinabi nung kanilang tagapamahalang Mayroon pa tayong oras, konti pa, Mhm. sige Sige, ano ba yung i-ano mo. kasunod niya, kapatid na Henry? Yung according to INC Manalo, the Catholic Yeah, priests are the personification of wolves in sheep's clothing. Ayan pa, yung naku, damit tupa. Di ba? Pari na naman. Kasi nga, sabi, sino yung sheep? Pinagtahi-tahi na naman oh, Sheep's clothing. Sino yung sheep? Ang mababasa nila, Kristo, kordero. ang Kristo, oo. Kordero ang mababasa. Ano ba Oo, yung kordero? Itatahi doon sa, pag lumaki yung kordero, magiging magiging tupa. sheep. Oo, yeah, Tinahi na naman, di ba? oh. Parang libay sa pagkakatahi, di ba? Oh, tapos Sabi nga, di kadena yung tahi. sino Sheep's tumulad? clothing. Anong Sino gagawin? anyan tumulad? Babasahin. Ang pare, pag nagbibisa, ang damit ay nakakatulad ng Panginoong Heso Kristo. Yun ang sabi doon ng pare. Di ba? Oo. Sino ngayon ang tumulad sa damit ng tupa na siyang Kristo? Hindi yung mga pare. Sila yung Anong mga bulaang konklusyon? propeta. Ayun ang Sila, konklusyon. sila anya yung bulaang propeta. Una, brother, no? Wolves in sheep's clothing. Inward yan. Yung ugali ang sinasabi niya, hindi Hindi yung damit niya. outward countenance, Kasi, paano ngayon yung mga naka-Amerikana? nakabarong, Nakabaro. may Di naka-t-shirt, hindi na sila bulan, ah, hindi na sila wolves, di ba? oh. Bakit ang wolves lang yung nakadamit tulad ng Kristo? Sini-single Sa out niyo inyong ang doktrina. mga pare. Sinisingle out yung mga paring Katoliko. Eto tanong, yun lang ba nakadamit na katulad ng Kristo na parang mahaba? Hindi, yung Buddhist, ganun din Oo, Monk, na gano'n, di ba? mga Nakaganon monk, din sila, mga oh, monk. Yung mga Muslim, di ba ganun din? gano'n din, oo. Ba't di nyo binabanatan yun? Ha? Ba't hindi nyo Takot na sila dun, mga wolves yung mga yan? Kasi ayaw nila. sinisingle out ng Iglesia ni Cristo ang Iglesia Katolika. Kaya ngayon, ang Iglesia Katolika parang gusto na nilang kayo, tigilan na ninyo yan. Kayong dalawa, Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika, walang maidudulot na mabuti yan. Actually, dito sa Amerika, hindi naman nangyayari yan Diyan lang Yeah, yan sa Pilipinas. Mga Pilipinong Iglesia ni Cristo at mga Pilipinong Katoliko lang. Dito, yung mga presidente dito, yung mga iba't ibang rito, hindi naman mga Katoliko, pero ang alam ko lang na presidenteng Katoliko, si Kennedy lang karamihan Si protestante. Salita protestante. Pero hindi nagbabanatan niyang mga yan. Ganito Katoliko. Hindi ganyan katulad ng sa Iglesia ni Cristo. Masyado sa Pilipinas, Brad, Sobra grabe. di ba? Masyado na kayo Ngayon, hindi pa yan. Nawawala Meron na pa. yung pag-ibig. Sige pa, meron pa. Meron pa tayong kasunod yan. Ano pa yung isang Meron pa. kasunod yan? Ilalagay natin. Tingnan natin. The Yan, Catholic Church being the largest church in the Philippines, approximately 80% plus of the population, is the biggest source of potential converts for the INC. tama. Kaya binabanatan nila Katoliko. Kaya yan pala answer. Di ba? Ayan. Totoo yan Kasi kumbaga saan ba maraming isda? Dito. Mas marami, 80% isda dito. Marami rito. Diyan natin itapon. Hindi lambat, brad Hindi Ano, lambat, kapatid na Ernie. ano, Hindi lambat Diyan natin itapon yung dinamita. Dinamita dahil patay. Oo. Yan na Kaya isda. ang daming nabubwisit di ba? Ano pa kasunod? Meron pa kasunod Ayan! Isa pa yan. Okay. Bogus according to Sige. the INC owned by the Oh, Manalos. Depression is not in the vocabulary of the INC of Manalo because they are part of the one and only true church. Hence, no depression. Sabi nga, pure pure bogus bogus and siyam po yan. yan. Ayan ang sinasabi doon nakasulat.
Nagbabasa ba ng Biblia 'tong mga 'to? Alam niyo yung mga nagla-like ano, may mga nag-like diyan, nung sinabi Mm. niya na wala sa bokabularyo natin ang depresyon. Ay naku, karumal-dumal na salita yan, eh. Alam niyo kung bakit, kapatid Ernie? Bakit? Sabi, 'di magbasa tayo ng Biblia, o 'di ba? Magbasa Mm. tayo ng Biblia. Sige, Oh, labas natin 'yan. yeah, mas maganda magbasa ng Biblia. Isang Kasi kapaimbabawan, ito 'yung Brad bago natin oo, basahin. Isang sige. kapaimbabawan hangga't tayo nabubuhay sa mundo na hindi tayo daranas ng depresyon. Lahat Hmm. ng tao sabi nga, ang habang may buhay ay may pag-asa, sabi. Haba Napanood ko na yan, Parang habang may buhay ay sumagot uli 'yung isa, may pag-asa hindi, may pagsubok. Habang may buhay ay sabi ng isa, may pagsubok, hindi, may depresyon. Kaya kaya hindi totoo yung sinasabi nung si chairman na, "Wala ang wika sa bokabularyo namin ang depresyon." Ano lang yun, pampalakas loob lang yun sa mga miyembro niya. Yun ito, ano ko na disclaimer, yun yung Disclaimer. naka-post na sinabi niya. Naka-post Hindi, yun. ewan ko kung narinig, eh. Narinig ba natin yun na na Narinig wa yun, talag narinig natin. meron bang preaching siya na wala daw depresyon sa bokabularyo ng iglesia? Yan, nagpi-preach talaga siya. Yeah. Hmm, Eh, ito she-share natin, tignan niyo 'to. Eh, parang ang galing-galing naman ng mga iglesia, Brad, saka sige nga. ni chairman, ha? Oh, ayan, oh. Eto basahin natin. Oh, ito, ayun. Si Job ito, si Job. Nababasa po ba Mm, ninyo? Ano po hindi ba pa. nakasulat diyan? Eto, yan, nabasa niyo na? Yeah. Hmm, yan. Sabi ni Job yan. Hmm. Isipin mo si Job mismo may depresyon, ha? Yan ang nakasulat, 'di ba? Oh, saan yan? Oo, Sa Job 30:16. And now my life slips away. Depression haunts my days. O si Job nagka-depression, eh. Tapos sasabihin mo wala sa bokabularyo ng mga tunay na kayausa ang depression. Brad, alam niyo ang depression, no, maaaring maranasan yan ng tao, eh, na kasi ang depression ano yan, eh, yung kumbaga sa ano ba tawag dito, karamdaman yan, eh. Dahil sa sobrang yan ay ano yun, eh, yung ikaw ay malulungkot, nasa kalungkutan ka, 'di ba? Pagka ikaw ay may problema, halimbawa ikaw ay parang, nakakaramdam ka na outcasted ka, 'di ba? Outcast ka sa grupo ng classmate ko kumbaga sa school. Katulad nito, may kaso na siya ay, parang hindi binabati, binabalewala siya, parang wala siya, parang hindi siya nag-e-exist. Hanggang sa tumigil na ng pag-aaral, hanggang sa nagpakamatay. Bakit? hmm, Sapagkat siya ay nasa matinding kalungkutan na para siyang hindi pinapahalagahan, 'di ba? Kaya hindi totoo na walang depresyon sila. Maraming depresyon kayo. Oh, 'di ba hangga't tayo may buhay po ay may depresyon, may hmm, kalungkutan, may mga mararanasan tayo ay talagang lobat kumbaga 'no? Lobat na lobat ka, napakahina talaga ng iyong pagtingin sa sarili mo, na depress ka. Bakit? Maaaring iba't ibang kadahilanan ang nagdadala sa atin sa depresyon. Kaya hindi totoo na hindi namin alam yung wala sa bokabularyo namin yang depresyon. Ano lang yun, yung sabi nga reverse psychology lang para ang mga miyembro ay kahit na naghihirap, wala nang maisaing, wala tayong depresyon, di natin alam yang depresyon na yan, wala sa bokabularyo natin yeah. yan. Kaya kumbaga sa ano minsan, eh, yung iba nade-depress, eh, ang Oh, depression niya too much, eh, 'no? So ang nangyayari, ah, they commit, they nagpapakamatay. hurt themselves, oh, they Yeah, hurt themselves, 'no? 'Yun ang nangyayari dun sa iba totoo na yan. nagpapakamatay. Kasi nga na-depress, eh. Kaya para sabihin mo na wala sa atin ang depresyon, it's a sort of sabi nga parang sickness pero treatable na 'yan. Treatable Mm. 'yan, eh. Kaya nga merong 1-800 number, eh, 'no? Oo, Para na diyan yung kung tatawagan. nagkakaroon ka ng problema, merong puwedeng makatulong sa iyo. Papayuhan Makakatulong kang at makakatulong, counseling, magpapayuhan ka. Pero yung sabihin mo, wala sa bokabularyo natin 'yan. Pati kapaimbabawan yun. isipin mo pati depresyon ipinagbabawal niyang tao na 'yun. Parang gano'n, eh. Bawal mag-internet. Oh, kung kayo ba magbabasa lang labag sa doktrina, sa pananampalataya, babasahin niyo pa ba? Hindi niya sinabing bawal pero 'yun ang punto niya ro'n. Yun ang Tapos takbo nun. yung sinabi niyang
Walang sa bokabularyo natin depresyon. Bawal ma-depress. E di ganun din. Parang ganun lang yun ang ibig sabihin. Sabi mo, Bakit niya sinabing wala sa bokabularyo daw ang wag ma-depress? Hindi siya nade-depress dahil sagana siya sa financial eh. Totoo yun. alam mo, kapatid, Hindi niya pinoproblema yung mga bayarin sa utilities, Tama. mortgage, Tama. mga kung ano pang mga pangangailangan sa buhay. Pinanganak siya eh. Sabi nga 'di ba yung born ano nga ba 'yun yung with the silver spoon. silver spoon sa golden platter, no? Golden Kailan platter. niya ba naranasan yung talagang yung naranasan natin na naghirap, nagtrabaho ng 16 hours a day, Hindi, 7 alam mo days a kasi, week para yung, meron tayong mm, pambayad ng mga bills. Sa Hindi bills. nga yeah. problema yun eh. Mm. Tapos Yan kasing sasabihin niya, kalungkutan, hindi lang naman sa pera yan o sa financial yung kalungkutan eh. Di ba? Ewan natin. Minsan Emotional. kasi, Meron din. minsan kasi ganito yung I am experiencing something, so I want to say, hindi to present sa buhay natin, but it's actually present in my life. Make, Could it be ano lang, like that? parang Pwede kaya yung kapatid Henry, yung kapatid na Erning, yung, alam mo, meron kang problema, pero sinasabi mo, hindi problema ito. Sapagkat ang mga ganyang problema, hindi natin dapat na binibigyang pansin. Pero actually, yun ang problema mo. Halimbawa, depression. Wala sa bokabularyo natin ang depression. Hindi tayo nadidepress. Pero actually, ikaw yung depressed. Could it happen? alam niyo, pwede yun. At saka, Oh, yun yung tinatawag natin na mga tao na walang empathy. You know? Walang yan, empathy. di ba? Wala totoo bang, yun. hindi nila nilalagay yung sarili nila Sa sa shoes kalagayan ng o iba. kalagayan ng iba. Kasi Yan. nga naman, 'di ba, sagana si chairman, sagana siya sa Sa financial. toys. Meron Sa siyang toys. mansyon. Ha? Pag siya ay nagbabiyahe, meron siyang private Airbus, may mga helicopter siya na hindi naman siya nagbabayad. Mhm. Ha? Yes. Meron siyang mga 24/7 na katulong, mga security. Ha? Pag siya natutulog may mga nakabantay sa bahay niya eh. Oo. Mataas na yung pader, mayroon pa may mga gwardiya sa lahat ng sulok. Paggising sa umaga, may nakaluto na yung pagkain. Wala, sarap ng buhay niya. Walang effort ba na, anong gagawin? Hindi, kasi yung kanyang oras, nakaukol para sa pangangalaga sa iglesia. Naku, Ang galing, ano? galing. Alam mo, ito lang Tapos, yan eh. Pag pinag-aralan mo yung depression, ito sabi niya, depression often manifest with somatic body related. Para makita natin kung kung may depression tong taong ito. Pero mukha namang wala, di ba? Ito sabi, ano daw sabi, sometimes more prominently than emotional ones, especially in primary care settings, fatigue and low energy. Ayan. Pagka Oo. yung fatigue, may low energy, sign of May depression yan. depression ka. Persistent tiredness even after sleep. Small tasks feel exhausting. Ayun. Naku, di ba? Sleep disturbance, insomnia, difficult falling asleep, staying asleep. Mukhang meron tayo konti niya lang. Di ba? Di ba? So yan mga yan. Hypersomnia, sleeping too much, pag sobra naman yung tulog. Di ba? Or early walking. Ayan. Appetite and weight changes. Ayan. Reduce appetite leading to weight loss. Naku, pagka pala pumapayat, brother. Sign din Fine. pala yun. Yung Pwede palang depression. maging depression. Or, increased cravings, open for carbs, causing weight gain. Pagka pala tumataba masyado tao, baka may depression ka na blood. Kain ka ng kain ng carb. Di ba? pero O, alam nyo, pakuha ka yung, ng litrato. Hindi ka kasya sa picture. Ano yun, kapatid na Henry? yung mga nakarinig, no? Mga members din sila nung INC ni chairman, ano? Oo. Nung nadinig nila yun, sila mismo yung nagalit, na, Oo. pero walang Oo. depression. Mm. Sandamakmak yung mga pinapalala kung sila may tungkulin, ano? Bawa, galing sila sa trabaho o galing sila sa Naku, eskwelahan. Mm-mm. Tapos, sila ay puwersado pa na pumunta sa kapilya para kapilya. mag-fitness, dumalo sa gawain, tapos uuwi sila. Anyaya. Late na, tapos kinabukasan, papasok pa sila, mag-aasikaso pa sila sa sambahayan. Yeah, Tapos, tama. tapos sasabihin niya, ay, hindi nyo deserve ma-depress, ha?
Mhm. Wala kayong karapatan na ma-depress, wala sa bokabularyo natin yan. Ano At ba saka namang masama. klaseng ano yan? Yeah. Ano ba namang klaseng leader yan parang wala bang yun nga, yung empathy o para bang hindi ka nakikisama sa nararanasan ng yung mga miyembro Tsaka yan, kapatid na Erning, yung mga dumadalo sa pulong dahil napipilitan. Lagi sila nasa pulong, sila pa yung napapagalitan eh. Oo. Yung hindi dumarating, hindi naririnig yung galit ng nakadistino o nung ministro eh. Di Oo. ba? Yan lang yun. Kaya tama lang, ma-depress yung iba dahil sa Alam nyo yung pinagdadalo nila. minsan nababother tayo dun sa mga nababasa natin sa yung sa Reddit. Ngayon, bagamat hindi natin sila kilala, nararamdaman po natin yung mga dinadala nila, yung tinatawag nila na mga mental illness na tinatawag nila na Yeah. nahihirapan sila na express nila yun kasi ang sasabihin sa kanila nung kanilang magulang na INC o yung mga may tungkulin sabi, hindi ka dapat na-depress. Mali yan. May Diyos No, ka, sabi nila. may Diyos, oh. Si Hope Medius eh. Na-depress Na-depress. pa rin. Oo. Oh. Ibig lang sabihin, yung depresyon, hindi natin maialis hanggat kung walang depresyon, ba't ka pa maghahangad ng bayang banal? Ito yan, brother eh. Walang depression doon sa kingdom ng Kristo. Walang depresyon. Yan. Pero alam nyo, yung sinabi niya na wala sa bokabularyo natin yan. Ako ay, lagi kong sinasabi nung bago ako sa ibang bansa. Yung first time ko narinig yung depression, sasabihin ko lang, alam nyo, ngayon ko lang na-encounter yung word na depression. No? Sa akala ko pa naman, yung salita ko na yun ay nakaka-inspire. Hindi parang nakakaasar pa nga dahil ngayon mo lang nadinig tong salitang depression. Kasi sa amin sa Pilipinas, lalo na doon sa kinaaniba ng iglesia, hindi na pinag-usapan yung salitang yan. Yung word na yan, hindi yan lumilitaw sa usapan. Totoo naman, di ba? Hindi natin, wala sa Hindi, Hindi, iba lang yung ibang termino lang. ibang termino tama, pero yung eksaktong word na depression or Depression, yeah. depression, Ano ang ano yan katunayan? Ano parang, yung depression? parang ban na word sa atin, Parang Yeah. huwag babanggitin Hindi. niya kasi. Ano ba ibang bawal. meaning pa ng salitang depression? Affliction. Hmm. O ano pa? Sadness. Deep sadness. O Kalungkutan. hindi ba pag nagte-texto yung si Brother Erdi nung araw, mga kapatid, Hirap na ba kayo? hirap na ba? O depression. Depressed na ba kayo? Parang ganun na yun eh, di ba? Lumbay na ba kayo? Na makatuwid magkakontra sila. Sinabi alam ng KRD na may dinaranas talaga sa mundo mga miyembro na Yes. depresyon. Samantala yung anak niya sabi, wala sa vocabulary namin yung depression. Meron, Nagtawa pero yung mag-ama. ano yan, denial yun eh. Kasi tandaan natin, pag pumayat, may depression. Pag lumapad, nako, may May depression din. Kaya, yung depression is not in the Pure vocabulary of the INC of Manalo, pure bogus at siyam. Yes. Yan lang yan. Hindi totoo yan. Wala na ba kasunod? Alam niyo ba kung ano yung nakakapareho niya na bogus? Ano? Ito. Ito, yung sabi nila yung daw Mateo 18:18 yun. Ayun. Yan. Ali. Okay. Tala, I Ayun. should say, tala. Mhm. No. Isipin mo yan. Importante raw yung talaan sa kaligtasan. Kasi yun daw ay nakasulat sa Mateo 18:18. So, Nako. sinagot na raw tayo, no? Sabi niyo, may sagot na sila Mhm. dito. Yeah, ang sagot nila dyan daw, ang pinagtitibay ng pinagkaisahan daw ng 2 o 3 sa lupa, pinagtitibay sa langit. Nako. Kaya nga yung yung meron din silang yung pinagtibay na sabi ng Diyos I hate divorce, di ba? Pero okay lang ang divorce kapag pinasyahan ng pamamahala nila. No, kita mo na. Kaya pagka sabi nga, double standard, no standard. Exactly. Ngayon, itong ating pinag-aralan ito ay ating pong tinalakay ito sapagkat tanong sa atin ito Hindi naman natin pwedeng tanggihan hindi talakayin yan. Hindi kami kumakampi sa Katoliko, sa Iglesia ni Manalo. Hindi. Kundi kung ano po yung nasa Biblia, yun ang ating dapat na panaligan at sampalatayanan. Hindi natin pinag-aaway ang mga relihiyon. Hindi po. Ang ating ibig ay magkaroon ng unity. Ang sabi nga, we have to agree to disagree. Magkaiba man tayo ng pananampalataya, mag-umiral pa rin yung pag-ibig sa kapwa.
Sapagkat yun ang dalawang pinakadakilang utos eh. Ibigin ang Panginoon Diyos at ibigin ang ating kapwa. Pagkaya ang pag-ibig ay umiral sa atin, walang gulo ang bansa. Kaya yung unang Timoteo 2, 1 hanggang 2, lagi nating isinasama sa ating mga pagsamba, di ba kapatid na Jeriel, ka Henry, Yeah. na ipanalangin natin ang lahat ng mga leader ng mga bansa, silang nasa kapangyarihan, lahat ng tao hangga't maaari para magkaroon pa ng kapayapaan at magkaroon pa tayo ng magandang kondukta na ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos at higit sa lahat, maipalagana pa ang dalisay na ebanghelyo. Yeah, susog dyan. Kasi ang ginagawa nila, sino tama sa kanilang dalawa o sa kanilang tatlo, sa kanilang apat eh. Yeah. Hindi nila Hindi dapat dapat tanongin sino sa atin ang tama, kundi ano ba ang tama? tama. Eh, yun ang dapat na itanong eh. Ano ang tama? Hanapin natin ang tama at tignan natin. Madali namang makita kung tama o mali eh. Alam? Kasi yung truth, sabi nga yung truth, it will always stand. Sabi nga, Yeah. kahit na bombahin mo ng tanong yan, it will always Nananatiling stand. Oo. nakatayo. Eh, yung kasinungalingan, magigiba yan pag pinagtatanong mo na. Ayun. Okay, tayo po ay muli na nagpapasalamat sa lahat at nag-iimbita na kung may panahon kayo, kung may panahon lang naman, hindi namin ini-impose ito. Dumalo ho kayo sa ating mga pagsamba sa kanya-kanyang tahanan sa pamamagitan po ng live streaming na aming ginagamit sa YouTube at maging sa Facebook po. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Ama naming Yahuwah, salamat marami sa iyo. Pagkat patuloy ka na habang nililinaw mo sa amin, nililiwanag, ang dapat naming maunawa. Tulungan mo po sana na ang mga tanong at mga katanungan pa na ilalabas o ibabato o ipupukol sa amin at sa kanino man, masagot po namin sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong kasulatan. Gaya ng aming ginawa sa gabi. Tulungan mo po na patuloy na maging payapa kami. Ang relihiyon ay hindi dapat maging mitya ng pag-aaway-away at pagkakagulo ng tao. Kundi ang tunay na relihiyon na siya ang iyong bugtong na anak, siya ang tunay na relihiyon, siya ang aming sinunod, ang aming pinakinggan, magkakaroon kami ng kapayapaan. Ama, pagpalain mo po ang mga pinuno ng mga bansa, mga pinuno ng mga relihiyon, na sana po ay huwag nang gumawa ng mga bagay na para lamang sa kanilang sariling kapakanan, kundi para masunod ang iyong banal na kalooban. Maasa kami tinanggap mo ang aming panalangin, patuloy mong pagpapalain ang bawat isa sa amin sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay, hanggang sa muli po mga kapatid at mga Good night. kaibigan. Good night. Good night.